Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito po yung lingkod ka-Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Bet, usapang utang, usapang una. So magandang araw mga ka-Johnny, no? Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe, like, share, hit nyo na yung notification bell para lagi po kayong update sa mga usapang utang online at usapang online lending apps, review, update at kung ano-ano pa. So mga ka-Johnny, medyo excuse me, umaga talaga kaya ito yung dalaminat ko. So yun mga kadyan, hindi pa tayo makapag mass filing dahil sa gawa nga ng aksidente si Madam Kikay, pero di mo kami makapag usap ng direct, no? Kasi naka-lock yung messenger niya ngayon. Ayaw muna niyang mag-entertain ng mga humihingi ng tulong about sa OLA dahil nga syempre kailangan ni Madam Kikay ng pahinga ngayon. Pero nag-gusto naman kami sa post niya, sa page niya. Tingnan nyo na lang sa page ni Madam Kikay Bautista na by February papagaling pa kasi siya dahil sa aksidente nangyari sa kanya, hindi siya makalakad na maayos. Pero marami siyang interview ngayon sa iba't ibang mga radio stations. Puntahan nyo na yung mga link, panoorin nyo kung ano yung mga tulong na ginagawa ni Madam Kikay sa ating mga wala victims. Kaya nga nagtatanong ako para makasama rin ako sa mas filing para mas maganda kasi mas marami sana kung pakakadalo, no? Kasama na ako, nagdadalo talaga ako dyan. Kahit kung mga gusto mong sumabay, mag-update lang po kayo sa page ni Madam Kikay, doon na lang po kayo tumingin kasi ako sasabay lang ako. At dahil din na makakuha ng time ngayon dahil meron akong aayusin dun sa aming mga papeles doon sa kasal. So yun mga ka-Johnny, tuloy tayo. Simulan natin yung pag-uusapan natin about this particular problem na na-report doon sa page natin. So mag-ingat kayo sa isang o sa mga ilang page na mga OLA victim group, kuno pero ang kuno pero may nakalagay doon na mga OLA mismo. Example na lang na isang particular example lang natin na hindi natin sinisiraan itong mga OLA na ito, pero sinasabi lang natin yung mga negative reviews kasi sa kanila. Example na lang natin, example lang. Pera mo at peso here, example lang yan. May mga pages na mga ganyan kasi marami rin ako nakikita ibang pages na ganyan gumagamit ng mga OLA victim pages. Yun daw ang mga page na kailangan nilang puntahan kung may mga utang sila doon. Pero pagpunta mo pala doon, sabihin nung may magre-report sa page tsaka sa group na meron daw hinihingi mga kung ano-ano, parang buraburagang style. So yun, huwag kayong basta-basta nagpapaniwala dyan pagka mayroon silang hinihinging salapi o may hinihinging bayad sa inyo. Kasi nga, ang pagtulong sa kapwa, tandaan ninyo, kung talagang lehitimong pagtulong niyan, tulad ko ako kahit na wala akong masyadong time, ginagawa ko ng paraan para bigyan ko kayo ng advice at maaari ko maipayo sa inyo para makatulong naman ako para makagaan-gaan sa loob ninyo. Hindi ako nanghihingi. Hindi tayo katulad nung mga iba na talagang humihingi ng malaking halaga para lang tulungan, para lang magkaroon ng kapalit. Kaya mayroon, di ba, isang particular na nakilala din dyan na kumari ay nung una talaga tumutulong, pero habang tumatagal nagkakaroon na ng consultation fee yung isang dating tumutulong. Ayoko muna mabanggit ang pangalan, basta yung dating tumutulong sa mga wala victim, pero bandang huli meron ng mga consultation fee siyang hinihingi. Yun ang sinasabi ko sa inyo mga ka-Johnny. Ako kasi dito, kahit anong mangyari, hindi ko kayo hihingian ng kahit ano. Basta kaya akong maibigay sa inyo, maitulong, maibigay ko na yung maibigay akong kahit paano konting pampalubag loob sa kalooban ninyo na naghihirap, nag-aalala, ay gusto ko kayong payuhan hanggat kaya ko at kaya kong gawa ng paraan kung ano may mga hinihingi ninyong pagtulong. Kunwari kayo na i-post sa mga isang tawag doon sa na-post sa FB yung picture ninyo, nakita ninyo, pwede natin hingan ng tulong yan para ma-deactivate natin o ma-report natin. Pero hindi naman po ganun kadalas na natutupad yun dahil tataka rin ako kay FB bakit hindi na de-delete yung mga account ng mga matitinding mga agent na ito ng mga may dami account na post ng mga pictures ng mga biktima ng wala. So ayun, ingat kayo sa mga ganun particular na mga pages, no. Tandaan niyo, kunwari kasi ang style ng mga yan tutulong pero never yan na na walang kapalit.
na kasi ano yan talagang modus yan, kahit sabi mong ang halaga niyan, baka hinihingi niya mga yan, kada payo mo 200 or something, mga ganun na, ano lang yun parang tawag yung hindi man sa haka-haka, parang baka gano'n ng mga hinihingi nila kasi gano'n na kadalasan nangyayari ngayon Sa dami ng mga OLA victims ngayon, ginagawa na ring negosyo ng mga ibang naging OLA victims or maaaring talagang modus na nila yung mga scam. Excuse me. Yung mga gano'n, ingat kayo sa mga kunwaring pagtulong-tulong sa mga pages tapos ipapa-PM po sa inyo. Tapos papakuha yung mga harassments nila tapos maibibigay pa yung mahihingi sila ng mga info ninyo. Maaaring ano yan maaaring mga agents po yan na kumukuha lang ng impormasyon kung kayo ba talaga hindi nakabayad o talagang kayo may utang dyan. Kaya tama ako sa akin. Meron naniningil ng utang pero never naman ako nag-apply sa kanila. Never akong nag-apply sa isang particular na OLA na yun. Kaya nga ako naniniwala ako talagang kaya kang gawaan ng kwento ng mga OLA na yan na may utang ka kahit wala ka naman talagang sinubukan o kahit na-download mo yan, maaari yan yung dating mga OLA na maaaring naging kapatid man nila ngayon o talagang maaaring sister company nila na iba lang yung pangalan at iba yung rehistro. Yun yung natingin ko at ipinasa na ako sa kung saan saang mga OLA kasi nga diba yung mga number nga lang ang tumatawag na nag-aalok o nag-offer ganyan, kaya yung mga maibibigay yung info doon sa mga FB pages ng mga OLA victims page na tumutulong tandaan nyo, ingatan nyo yung mga info nyo na ibinibigay dyan, yung mga harassments na ibinibigay sa inyo, baka mamaya mabaligtad kayo dyan, sabihin na gamitin pa yung mga pictures ninyo at sila yung gumamit ng pictures nyo, sabihin na yun yung mga agent, pwede nyo lang gawa ng paraan na gumamit ng picture ng iba para balik ka rin yung kwento. So yun, kaya pag mga ganyan, huwag kayong basta-basta lalapit sa mga yung hindi alam ko yung anxiety and depression stress ninyo dahil nga gusto nyo wala doon sa mga bitag na mga OLA na yan, pero siguro mas maganda naman doon na naka-edit sa channel ko dito kasi meron tayong mga talagang kahit anong mangyari hindi ko naman kayo hindi ko na meron nga palang sa akin doon sa isa kong page yung janitor page na yung dati kong profile picture dito. Wala na po yun, hindi na po nakapagbukas huwag na po kayo mag-message doon. Ito lang po yung puntahan ninyo, yung picture ko ngayon na ginagamit dito sa channel ko, tsaka doon sa profile picture ko sa FB, isa lang yan. Kaya pinag-isa ko yung picture para madali ang mahal. Kasi pagbukas ko, meron akong nakikita doon sa na lumalabas doon sa notifications ko doon sa janitor page, pero wala na po yun. Hindi ko na po nagagamit yun dahil puro restrictions po yun. Tsaka yung isang account na yun. Huwag na po kayo doon mag-message. Hindi po kayo masasagot nung account ko na yun. Dito lang po sa may channel ko na kung saan ko parehas ng profile picture ko rito doon sa FB page ko. So yun, dito mga kajali kasi totoo at hikain ko na rin naging advocacy ko na talaga yung tulungan ng mga OLA victims dahil ako po ay may concern at ako po ay kahit di ganun kabuting tao, ako po may malasakit sa kapwa ako mga OLA victims. Kaya sana dito na lang po kayo manood ng mga kung meron kayong makatanong, may tanong kayo, hanggat kaya kong sagutin, kaya ko kayo tutulungan ko kayo. So ito po ang inyong lingkod, Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA.